respectable. Neat. Hindi naman sinasabi ng mga kanyasutin. Neat. Ako nga noon nagbibili yung aking pants, may pagbibili. Kaya lang hindi mo mahalata kasi mahaba yung baro. Kasi ganoon pa na, nagsisimula pala ako ng pera. Tapos nakasandal na ko lagi. Naranasan ko rin yung pong pagmasdan ako ng coordinator mula ulo na talampakan, mula talampakan hanggang ulo. Parang inaano niya ako yung pang minamaliit, mga kapatid. Pero hindi ko siya tinira sa tuloy. Tahimik lang ako, mga kapatid. So, kung meron tayong mga picture dito na pabaya sa katawan, gising. Kasi hindi kasabihan, cleanliness is next to godliness. Dapat lang tayo maging maayos Kasi lingkod tayo na ating Panginoon. Hindi po yung kaartehan. We give justice sa Word of God na ating po yung pinapangaral, mga kapatid. So, ang ating pong dapat na nag-uudyok sa atin, bakit tayo nag-disciple at pumasok bilang preacher sapagkat we love God. Hindi para magkapera. Hindi para makilala. Hindi magkaroon ng importansya. O dahil wala na tayong mapuntahan. At itong pag-ibig sa Diyos, sinabi natin, kaya ako pumasok din sapagkat mahal ko Diyos, ito po ay nahayag sa pag-ibig natin sa kapwa. Kasi paano mamahalin ng Diyos? Hindi mo nakikita. Yung kapwa-tao nakikita mo, hindi mo mamahal-mahal. Kaya sabi ng Panginoon, sinungaling. So, ang pag-ibig sa Diyos ay nahayag sa pag-ibig natin sa kapwa. Salita. 1 John 4 verse 12. Kailanmay walang sino mang nakakita sa Diyos. Ngunit kung nagmamahalan tayo, namamalagi sa atin ang Diyos at sa atin nagiging ganap ang kanyang pagmamahal. John 21 verse 15. Pagkatapos mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Sinabi nito sa kanya, Opo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam na iniibig kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga kordero. Sinabi sa kanya makalawa, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sinabi ni Pedro kay Jesus, Opo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam na iniibig kita. Sinabi sa kanya, ipastol mo ang aking tupa. Sinabi sa kanya, makaitatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Malungkot na si Pedro dahil makatlo siyang sinabihan. Ang nakakaalam ng lahat. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam ng lahat. Alam mong iniibig kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. So yung ating pag-ibig sa Diyos, ipapakita natin sa pag-ibig sa ating kapwa-tao. Pang-apat na mahalagang katangian ng mga ngaral, pamumuhay sa Diyos o Christian life. Ang malinis at kapanipaniwalang patuloon ng buhay sa loob at labas ng tahanan. Yung Christian testimony. Dapat meron tayo ng patuloon ng buhay sa loob at labas ng tahanan. Ang uri ng pamumuhay, ang pangunahin. Pangalawa lamang ang kakayahang maglingkod bilang mga ngaral. Ang pangunahin talaga mga kapatid, o pinakamahalaga, ay ang pamumuhay, yung life natin. Kasi nasabi kong dapat may pagbabago. Dahil kung walang pagbabago kapatid, ito yung madaling tamaan ng burnout, panlalamig,
pag-ayaw at pagsuko. Pero walang nangyayari sa kanya eh. Ang kanyang iniisip, niloloko ko yung sarili ko dito. At tinapon ang atin, sabi ako ng sir, wala namang pagbabago. Kaya lumalabas baka ko lang ginagawa ang sa kanya. Pero kung meron change sa ating buhay, talaga naranasan mo, na-experience mo, may pagbabago ka, ano man ang mangyari, andiyan pa rin tayo. 1 Timothy chapter 3, verses 1 to 7. Ang nagnanais na maging tagapasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangan wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa. Marunong magpigil sa sarili. May self-control. Maingat. Maingat. Prudent. Kagalang-galang. Dapat ang ito sa ito. Bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan din siya hindi mahilig sa alak. Hindi mo papusok, kundi mahinahon at mahiligin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sampahayan dapat sa kanyang tahanan. Mahusay siyang mamahala. Hindi nagalang ang kanyang mga anak at sinusunod. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makakapakasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya ay hindi kayang pamahalaan? Kailangan na siya matagal nang nananampalataya, kundi sapagat kung hindi, maaari siya matuksok, mga kapatid ko. Maging palarok ang tao mo rin. So, ang pamumuhay, pangangaral ay hindi magkahiwalay. Yung ating pong Christian life at yung ating preaching, magkakugpong. Hindi sapat, ito po itong magandang mentality. Ito po yung dapat natin iwasan. Hindi sapat na sabihin natin na wala akong ginagawang masama. Ngunit sa tingin ng iba ay mukhang meron tayong ginagawang hindi tama. Ito sinasabi ko, dapat maingat tayo upang hindi tayo pag-usapan. Amen? Wala kang ginagawang masama, ito yung iyong binigit. Basta bahala sila. Wala akong ginagawang masama. Wala nga. Kaya lang, ilang meron. Kasi hindi maganda yung mga sitwasyon. Diba? Kayong dalawa lang sa isang nagbibinig ba? Wala kang ginagawang masama. Pero sa mukha ng tao parang meron. Yun ang ating iniiwasan mga kapatid. Maging maingat tayo sa ating calling. At panglima, pagpapagamit sa Diyos. Yung ating willingness na magamit tayo ng Panginoon. Dapat ang ating pong pagpapagamit sa Diyos, bukas na kalooban at hindi napipilitan lamang. At meron tayong excitement at meron joy. Handang pakasakit sa halip na ginhawa, madali at masarap ang hinahanap. Ako ang hindi ito mga kapatid. Maraming preacher at naghahanap ng sarap, ginhawa. Ayaw na ng pagkapakasakit. Alam niyo sa secular, yung mga nasa hindi religious, yakap nila ang pagtitiis, pagkapakasakit at pagsunod. Yakap nila yun. Sa Christian world, maraming ayaw yumakap sa pagtitiis, pagkapakasakit at pagsunod. Kasi para sa kanila, ang Christian life is an easy life. Maginhawa dapat. Sino-sino yung mga na secular world na handang tumanggap ang pagtitiis, pagkapakasakit at pagsunod? Mga Marines. Napakatindi na ang training ng Marines. Mga Navy SEAL, Coast Guard, yung mga divers,
yung humahanap sa mga magkasabong. Nakakadiri yung kapatid. Pero handa silang mag-sacrifice para mahanap yung mga magkasabong, mga army. May mga salanta, mga tao, halimbawa, yung may mga sakulan, hinahanap nila yung mga biktima, nabubulok na dyan. Walang kaarto yan. Pero sa mga buhay Kristiyano, namimili tayo. Laging praising, mga kapatid. Dapat daw ang isang tagapangasiwa marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan, mabuting tagapagturo, hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kalmado lang, kundi mahinahon, mahiligin sa kapayapaan, hindi kahawa sa salaki, mahusay ng mahala sa kanyang tahanan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak, at matagal nang nananampalataya. So ito yung mga tatanggen, mga kapatid. Maganda na tayo po yung mag-check. Amen. Sa ating pong panawagan itong mga kapatid. Sapagkat hindi maaaring tumatagal tayo na tumatagal. Maraming hindi klaro. Sayang ang mga panahon na tumatagdadaan. Wala namang masama na maghanap buhay. Dahil pwede ka naman mag-go in Cristo, kahit ito ay katrabaho. Hindi lang naman sa gatong ginagawa tayo makapaglilingkod sa Panginoon. Marami bang pamamaraan. Hindi ka pa naghihirap. Hindi apektable yung ating mga anak, yung ating pamilya. Kesa naman lang yung binigyan, tinawag ako ng Panginoon. Hindi, naghihirap ka dito. So mga kapatid, naway meron tayong punto ng paghilayan sa naibahagi ko ito ng mga tayo dito ngayon. Awitin po natin, kayo ang buhay. Gamitin mo ang lahat
sa piling mo. Panginoon, napakaraming lumahadlang sa aming paglilingkod. Napakaraming mga bagay na nakaka-discourage sa amin. Tulungan mo rin, Panginoon, maging maliwanag sa amin ang aming panawagan. At dalangin namin, Panginoon, at tulungan mo kami magsikhay at mag-level up. Na kami po ay maging magtagumpay, Panginoon, sa larangan ng aming pangaral, sa aming pakihalubilo sa tao, at sa aming pagtanggap sa aming pong panawagan, Panginoon, na handa kaming yakapin ang mga pagpapakasakit, sakripisyo, at handa kaming sumunod sa mga patakaran, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming ganap na iwanan ang mga pag-uugali na hindi na nararapat. Nagsisilbing hadlang upang kayo maging mabuting lingkod. At naway, tulungan mo kami maunawaan, Panginoon, kung tunay ba yung aming pananampalataya at yung aming kaligtasan. Sapagkat kung ito'y tunay, ito'y may bungang maganda. Sa aming mga kasama, Panginoon, na maraming feedback sa kanya pinupuntahan, nagawain. Tulungan mo silang magising, Panginoon, at magsikap, matutong mag-aral, magsikap, at matutong ayusin ang kanilang mga sarili. Huwag nilang pabayaan ang kanilang sarili, Panginoon. Sapagkat ikaw ang kanilang i-represent. Ikaw ang kanilang kinatawan. Sila ang iyong mga kinatawan. Kami ang iyong kinatawan. Kami umaasa, Panginoon, sa iyong tulong upang magkaroon ng pagbago sa aming paglilingkod. At ang lahat ng ito'y aming hilingan dalangin sa alam po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Announcement po.